Punta naman tayo sa Heavenly Sword Sect ng Sacred Domain. Ang sekta na ito ay isa sa mga 7 Holy Sect ng Sacred Domain. Biglang nagulat na sinabi raw ng kanilang spy ang may lumitaw raw na Demon God Messenger sa Demon Realm at malaki raw ang pinagbago ng Demon Clan ngayon. Si Qianlong ang Sect Master ng Heavenly Sword Sect, napatanong na lang siya kung ano raw ang katauhan ng Demon God Messenger. Sinagot naman siya ng kanyang alagad na ang Demon God Messenger raw ay ang martial arts nito ay napaka-misteryo at napaangat niya raw ang Demon Clan ng mabilis at ang Demon Clan ngayon ay nag-iinsayo. Nagulat rin ang isang matanda na ang kanilang branch raw sa Qindian Continent ay nawasak at ang kagagawan nito ay taga-Demon Clan. At pahabol pa niya na ang Demon Clan raw ay naghanda na para sa digmaan. Sinabi naman ng isa na kahit raw ang Demon Clan ay puwersahang pasukin ang kanilang Sacred Domain ay nakakasiguro raw siya na hindi raw magtatagumpay ang Demon Clan. At nagsalita naman ulit ang alagad na may iuulat pa siya na nabalitaan raw nila na ang Demon Clan ay nahuli nila ang isa sa mga Holy Son. Napasambit na lang si Master Qianlong at hindi makapaniwala na nasa Demon Clan ang isa sa mga Holy Son at pahabol pa ng alagad na nahulog raw ang Holy Son sa Demon Clan at ngayon raw ang martial arts raw ni Holy King Hao Tian ay iniinsayo na o kinukultivate na ng mga demons. Nagsalita naman si Master Qianlong na dahil raw ang demon at ang human ay hindi magkakaintindihan at nagsalita pa ito na noon raw si Holy King Hao Tian raw ay napinsala ni Demon God kaya oras na raw na sila ay kumilos. Pasiga na inutos ni Master Qianlong na ipunan ang kanilang tauhan at mga kaalyansa nila at sabihan ang ibang sekta na kung sino raw ang gustong makisali sa kanila na pamunta sa Northerm para sugpuin ang mga demons doon. At patayin raw nila lahat ng mga makikita nilang demonyo. Sumang-ayon naman ang kanyang mga tauhan rito. 10 days ang nakalipas, papunta na nga ang human army o human race para kalabanan ang demon race. At naka-rating na ang human race sa boundary ng human race at demon race. At ang mga demon ay umaatake sila patalikod sa human army. Nagsimula na nga ang human race na sugpuin ang demon race. Punta naman tayo sa mga demon lord ng demon race. Pasiga na tinanong ng isang demon lord sa kanyang mga alagad na kung saan na raw ang kanilang demon god messenger na ating bida. Habang sukal-sukal siya ng Demon Lord, na sabi na lang ng alagad na pagbigyan raw siya ng Demon Lord dahil hindi niya raw alam kung saan ang ating bida. Biglang naghinala ang isang Demon Lord at sinabi niya ang pagkawala raw ng ating bida ay nagpahiwatig raw na baka ito ang spy ng human race. Kinalma naman siya ng kanyang kasama na si Dark Dragon Demon Lord at nagsabi ito na kapag may problema raw sa ating bida ay ang sisihin lang nila ay si Venerable Tianhai. Pahabol pa ni Dark Dragon Demon Lord na nakuha raw ni Venerable Tianhai ang ating bida sa human world at si Venerable lang raw ang may alam kung bakit nagamit ng ating bida ang Demon God technique na sabi na lang ni Venerable Tianhai na ngayon siya na ang sinisisi nila. Pinahinto naman sila ng isang Demon Lord at sinabi nito na ang pagtuunan raw nila ng pansin kung paano nila aatakihin ang human race. Pahabol pa ng Demon Lord dahil raw sa nalaman na ng human race na nabihag nila ang isa sa mga Holy Son, wala na silang magagawa kundi labanan na lang nila ang human race. Nagtanong naman ang isang Demon Lord kung paano raw sila lalaban. Sinagot naman sila ng isang Demon Lord na kapag raw sila ay natalo sa digmaan ay papatayin raw nila agad ang Holy Son at ang anak ng Holy Son at hindi raw sila dapat mahulog sa human race. Sinang-ayunan naman ito ng lahat. Punta naman tayo sa ating bida. Nagsalita ang Demon God na mangako raw ang ating bida ng isang bagay. Nagtanong naman ang ating bida kung anong bagay ito. Nagsabi naman ang Demon God na kapag nakita raw ng ating bida ang nagpasimuno sa nangyayari ngayon at kahit raw sino ito pwede ba raw hindi niya ito patayin at pahabol pa niya na sila raw ng ating bida ay anak niya kaya hindi niya kayang makita na may mapatay sa mga anak niya. Kaya wala nang nagawa ang ating bida at nangako ito sa kanyang ina na Demon God na hindi niya ito papatayin. Pero biglang nanlisik ang mata ng ating bida at sinabi niya na kapag raw matigas ang ulo nito hindi niya ito pagbibigyan. Pinuri naman siya ng Demon God at sinabihan niya ang ating bida na pamunta ito sa kanya dahil may ibibigay siya sabay labas ng isang bagay. Namuka naman na ito ng ating bida. At sinabi ng Demon God sa ating bida na ang pill raw na ito ay hinaluan ito ng kanyang dugo at ng Holy King Hao Tian at pag ginamit raw ito ng ating bida hindi na siya matutunto ng kanyang kapatid gamit ang pinagbabawal na teknik na mahanap ang kadugo nito o hindi na nila matutunto ng ating bida.
At sinabihan ng Demon God ang ating bida na kahit raw hindi siya muna matunto ng mga kapatid niya ay dapat ang ating bida ay magpalakas muna at wag itong mahulog at mamatay sa digmaan. Nagsalita naman ang ating bida na dahil raw sa binigay ng Demon God sa kanya ang pil na ito hahanap siya ng paraan para mabigyan ng malaking regalo ang kanyang ina na Demon God. At umalis na nga ating bida doon at naglakbay na siya. Napahinto na lang ang ating bida. Dahil maraming bangkay ang nakita niya. Paalis na sana ang ating bida biglang may nagsalita at huminto raw ang ating bida. Nagtanong naman ang ating bida kung anong sadya nila sa kanya. Nagsalita ito na dahil raw sa digmaan ng human race at demon race ay pinapapunta sila ng mga demon lord sa Demon God Temple at nagsabi ito na pangunahan raw sila ng ating bida papunta doon. Habang nagsasalita ang ating bida sa kanyang pag-iisip bigla naman hinawakan nila ang kanilang espada. Napansin naman ito ng ating bida at nasabi na lang niya na mga tao sila at nagpapanggap lang ito na demon. Ngunit kahit alam ito ng ating bida sinakyan niya ito at niyaya niya sila na pumunta na sila sa Demon God Temple. At naka-rating na nga sila sa Demon God Temple at babang naglalakad ang ating bida doon. At nagsalita ang isa sa mga human race na nagpanggap na demon pinapahinto niya ang ating bida at napatanong na lang silang kung sino ito. Naalerto na lang ang mga human race dahil nasa harap nila ang demon race. Nagtanong naman ang isang demon kung sino sila dahil raw ang kanilang hukbo ay pinangunahan ito ng 10 demon lord para harapin ang human race. Nagtingin na naman ang taga-human race. At bigla itong sumugod sa mga demon at napagtanto naman ito ng mga demon na sila ay kanilang kalaban. At naglaban-laban na nga sila. Umatake naman ang human race sa ating bida. Nakailag naman rito si Gu Xuanchen. At naalerto naman ang human race. Dahil napuruhan na siya ng ating bida at nasabi na lang ng human race na ito raw ang kapangyarihan ng law. At natilepon na ito. Dahil sa nagamit ng ating bida ang kapangyarihan ng law nagtanong naman ang human race kung tao ba ang ating bida. Ngunit hindi siya sinagot ng ating bida at naghanda ito ng demon technique para kontrolan ang Demon God statwa. At nakontrol na nga ng ating bida ang statwa ni Demon God. At ginamit ito ng ating bida para atakihin ang human race. Napasigaw na lang ang mga human race dahil sa atake ng ating bida. Sinabi naman ng taga-human race at napatanong na lang siya kung bakit nagamit ng ating bida ang statue ng Demon God at napatanong rin ito kung sino ba ang ating bida sinagot naman siya ng ating bida na hindi niya na kailangan na malaman. At biglang sinabihan ni Gu Xuanchen ang lahat ng demon at human race na puntahan raw nila ang kanilang mga pinuno at sabihan nila ito na ihinto na ang kanilang walang kabuluhan na laban. Nagsabi rin ng ating bida na sooner or later papatagan niya raw ang dalawang realm. Pinagpawisan na lang sila sa mga narinig nila sa ating bida. Matapos nun punta naman tayo sa Holy Sun kasama ang ating bida nagsalita si Gu Xuanchen na ang teleportation formation raw na ito ay papunta sa kanilang ina na si Demon God. Pahabol pa ng ating bida na doon raw ay mabagal ang takbo ng oras kaya ang pinsala raw ng Holy Sun ay mabagal rin ito lumala at gusto rin ng kanilang ina na makita siya. Napatanong naman ang Holy Sun kung totoo ba ito. At gusto rin niya makita ang kanyang ina. Biglang pumunta naman doon ang anak ng Holy Sun. At sabay yakap sa ating bida. At binyantaan niya ang ating bida kapag raw hindi siya isama ng ating bida sasabihin raw niya sa buong mundo na isa sa mga Holy Sun ang ating bida. Nangamba na lang si Gu Xuanchen dahil may aberya ang kanyang teleportation array dahil sa pagpunta doon ng anak ng Holy Sun. Biglang pinatulog siya ng ating bida. At seryoso niya itong tiningnan. Biglang nagsimula na ang teleportation array. Pinagpawisan na lang ating bida dahil huli na. Napasigaw na lang siya, dahil siya ay napunta sa ibang lugar at nasabi na lang ni Gu Xuanchen na napunta raw siya sa tubig. At dali-dali siyang umahan. Sa pag-ahon niya napasigaw na lang siya. Biglang nagulat ang ating bida. Dahil merong babae sa harap niya. Napasigaw na lang ang babae at tinawag niya ang ating bida na maninilip. At sabay gumamit ang babae ng teknik. Lumutang ang babae sa ere. At sumugod ito sa ating bida sabay sabi na papatayin niya raw ang ating bida. Iniwasan naman ito ni Gu Xuanchen. Pero hindi ito tumitigil sa pag-atake sa ating bida. Kaya sinalag na lang ito ng ating bida. Sabay sinabi ni Gu Xuanchen na hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari sinagot naman siya ng babae na ano raw kwasing hindi pagkakaunawaan dahil raw ang ating bida nagpunta sa kanilang pinagbabawal na lugar ang Holy River ng kanilang Kenlan sect.
At umatake na ulit ang babae sa ating bida. Ngunit natigil na lang ang kanyang pag-atake. Dahil napatulog na siya ni Gu Xuanchen. Habang hinahawakan ni Gu Xuanchen ang babae, pinagmasdan naman ng ating bida ang katayuan ng babae at nakita niya ang pagkakamali nito kaya tutulungan niya raw ang babae na umangat ng realm. Punta naman tayo sa Kenlan Sec Hall at nandoon na sila ng ating bida. Si Neo Tianmin ang Sec Master ng Kenlan Sec, sinabi niya na ang ating bida raw ay pinagbabawalan na sa ng Secret Palace at napunta sa kanyang Kenlan Sec. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida. At sinabihan ni Master Neo Tianmin si Wanyo na totoo ba na tinulungan ito ng ating bida na umangat ng realm. Sinang-ayunan naman ito ni Wanyo, ito ang babae na nakita ng ating bida sa ilog. At inalala ni Wanyo ang nangyari sa ilog at tinulungan siya ng ating bida para mapabuti ang daloy ng kanyang aura kaya siya ay umangat ng realm. Napaisip si Sec Master Neo Tianmin sa ating bida dahil raw ang ating bida ay kahit mababa lang raw ang cultivation nito na kaya niyang sirain ang restriction o pinagbabawal sa Holy River at natulungan pa niya ang cultivation ni Wanyo at ngayon lang raw siya nakakita ng ganitong hinyo sa kanilang sekta. Pahabol pa niya na ang ating bida raw ay malaki itong tulong sa kanilang sekta. Kaya kumilos na si Sec Master Neo Tianmin at sinabihan niya ang ating bida na dahil raw hindi pa natatapos ang digmaan ng human race at demon race at tinadana raw na mapunta siya sa kanilang Kenlan Sec kaya nagmungkahi siya na sumali na lang ang ating bida sa kanilang sekta. At pinag-isipan naman ito ng ating bida at nagsalita rin si Wanyo sa ating bida na ang kanilang sekta raw ay prenotektahan ng Holy River at hindi sila kasali sa human race at sa demon race. Pahabol pa niya hindi raw sila sumasali sa kahit anong digmaan kaya safe rito ang ating bida. Kaya napangiti na lang ang ating bida at nasabi niya sa kanyang pag-iisip na ang kanyang kapatid raw ay tagumpay na na-teleport sa junction of Diwang Mountain at maghahanap siya ng ligtas na lugar kaya sinang-ayunan ni Gu Xuanchen ang pagsali sa Kenlan Sec. Kaya inutusan ni Master Neo Tianmin ang kanyang mga elder na patirahin si Gu Xuanchen sa Balang Peak at pahabol pa niya ang ating bida raw ay napakalakas. Nagpasalamat naman rito ang ating bida. Ngunit may biglang sumabog sa likod ng ating bida na pansin naman niya ito. Napatayo na lang ang Sec Master at sabay tanong kung ano raw ang nangyayari. At may lumabas sa pinagsabugan. Nagsalita naman ito na ang kanila raw Myriad Lopil Cauldron sa kanilang refining room ay sumabog. Punta naman tayo sa loob ng refining room. Sinabi ni Jiliging sa kanyang Sec Master na ang Alchemy Cauldron ay na hindi pa raw ito na-repair noong namatay ang Fire of Heaven 500 years ang nakalipas hanggang ngayon. Nasabi rin ni Sec Master Neo Tianmin ang Myriad Cauldron Alchemy ay nakuha ito ng kanyang master sa pamamagitan sa pagmakaawa sa Lord ng Holy River at ang cauldron na ito ay ginagamit sa paggawa ng 1,000 na magic weapon at kapag hindi nila ito naayos mapapahiya raw nila ang kanilang ancestor. Kaya nagutos si Sec Master Neo Tianmin kay Jiliging na magpadala dito ng tao na mag-aayos ng cauldron. Sinunod naman ito ni Jiliging. Pero pinahinto sila ng ating bida. At pinaliwanag ni Gu Xuanchen ang katayuan ng cauldron at sabi pa niya na ang cauldron raw ay may pure Dao method kaya kapag puwersahan ito ayusin ay masisira ito. Pahabol pa ng ating bida na ang cauldron na ito ay merong 22 spells na may iba't ibang skills at pareho lang to sa pag-repair at ang pagkaka-repair nito ay walang kwenta. Pero nagalit rito si Jiliging at hindi niya pinaniwalaan ang ating bida. Ngunit nagtiwala naman si Sec Master Neo Tianmin at nagsalita na kung may kakayahan ba ang ating bida na maayos ang cauldron ay ibabahagi niya ang kanilang resources. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi niya na kailangan niya ng Cinnabar or Mica Sweet Soil Molten Iron at Rilgar. Kaya inutusan niya si Jiliging na kunin niya ang materials na kailangan ng ating bida. Sumunod naman si Jiliging rito. Nasabi na lang ni Jiliging sa kanyang pag-iisip na ang dapat raw na matter ialis ay magaganda ngunit ang ginamit lang ng ating bida ay mga ordinaryong materialist lang at napatanong pa siya kung may alam nga ba ang ating bida. At sinimulan na ng ating bida ang pag-aayos ng cauldron. At pinag-isa na ng ating bida ang matter ialis. Nagsimula na nga itong magsama-sama. Sa pagsama-sama ng matter ialis naging parang buhawi ang mga matter ialis. Napatikip na lang sila at nasabi na lang ng isa na gumagawa raw ang cauldron ng kanyang sariling enerhiya. Nasabi na lang ng Sec Master na isa ba itong ordinaryong raging fire pero ang ginagawa raw ng Lord ng Holy River ay tinutunaw ng Colron ang kapangyarihan ng Law of Heaven. At ginamit na ni Gu Xuanchen ang Yin Yang Heavenly Dao para maayos ang cauldron.
At nagsisimula na ang cauldron, na maayos habang nag-aapoy ito. Napasabi na lang si Jiliging na ang cauldron raw ay gumagawa ng sarili nitong enerhiya at nagsisimula na itong maayos. At natapos na ng ating bida na maayos ang cauldron. Nasabi ng ni Wanyu na na-repair na ang cauldron pati na ang Fire of Heaven. Napangiti ang ating bida dahil alam niya ang Yin Yang Heavenly Book kaya madali lang niya naayos ang cauldron. Napatawa na lang ang Sectmaster at nagmungkahi rin si Jiliging na papuntahin ang ating bida sa Holy River Trial dahil ito ay may talento. Nagka-interest naman ang ating bida sa Holy River Trial. Pinaliwanag naman ni Sectmaster Neo Tianmin na ang Holy River raw ay lumitaw sa sacred domain ng walang dahilan at ang Law of Heaven doon ay kayang tulungan ng 10 times ang ordinaryong cultivator. Sabi pa ng Sectmaster ang Holy River raw ay nasakop ang kanilang ibang area ng Kenlan Sect at makapal ang kapangyarihan ng Law doon pero kakaiba dahil hindi nila alam kung saan galing ang mga source doon. Kaya kada 30 years nagpapadala sila ng disipolo doon sa Holy River Trial para makadiskubre at makakuha rin ng oportunidad. Kaya ang ating bida ay nagtanong kung saan na ba ang mga disipolo niya. Sinagot naman ito ni Sectmaster Neo Tianmin na lahat sila ay nawala. Nabigla naman rito ang ating bida, kaya nandoon na ang ating bida sa Holy River. Habang naglalakad ang ating bida doon nasabi na lang niya na maganda mag-cultivate rito. Ang pagtataka lang raw ay saan galing ang source rito at nasabi din ng ating bida na merong naglagay rito ng enchantment. Biglang may napansin ang ating bida, dahil may umatake gamit ang enchantment skill at namangha na lang ang ating bida rito dahil ito ay malakas. At patungo na ang atake ng enchantment skill sa ating bida. Naghanda naman ang ating bida. At nakailag rito si Gu Xuanchen. Pinuri na lang ng ating bida ang enchantment skill dahil ang atake nito ay pinipili lang ang tatamaan nito. Nasabi na lang ng ating bida na dahil raw head-to-head ang laban. Kaya sinimulan na ni Gu Xuanchen ang enchantment skill. Maya-maya pa ang enchantment skill ay nawasak ng ating bida. At sumabog na lang ito. Kaya makakapasok na ang ating bida doon. At naglakbay na nga ulit ang ating bida sa loob ng Holy River. Habang naglalakbay ang ating bida doon, nakarating na nga ang ating bida sa portal. Sa pagpasok ng ating bida doon, nakita niya ang mga bahay doon. At nasabi na lang ng ating bida na ang bearer raw doon ay pabalik-balik lang kaya hindi nila malalaman kung saan makikita ang source nito. At biglang may umatake, napansin naman ito ng ating bida. At nagpakita na nga ang umatake at nasabi niya na nag-advance raw na nagpadala ang Kenlan Sect ng tao rito. Nasabi na lang ng matanda na kahit nasira ng ating bida ang kanyang formation hindi ito nagtapang-tapangan. Namangha na lang ang ating bida sa kakayahan ng matanda dahil ang kakayahan nito ay napaka-misteryoso at malakas. Nagbigay galang naman ang ating bida at nagpakilala. Sinabi rin ng matanda dahil nakita niya na ang kakayahan ng ating bida hindi niya na ito tatanungin at sumunod ito sa kanya. Nakarating na sila sa Water Curtain Cave at nasabi rin ng matanda na kahit nag-advance ang ating bida rito hindi niya babaguhin ang rules. Pahabol pa ng matanda na pag-aralan ng ating bida ang Law of Water dito at ang 9 breakthrough level at pwede niya rin sirain ang mga restriction rito. At kapag raw hindi ito magawa ng ating bida magiging tulad ang ating bida sa nauna. At pasiga na sinabi ng matanda na ang body of cultivation ay magiging kapangyarihan ng law at ito ang pampalusog ng Holy River. Nagseryoso naman ang ating bida sa mga narinig niya at hindi na nagsalita, at pinalitaw na ng matanda ang isang bagay. At nagsalita ang matanda na kapag hindi ito maintindihan ng ating bida sa loob ng 1 taon kukunin niya raw ang buhay at cultivation ng ating bida. At pinagmasdan na nga ito ng ating bida. Nasabi na lang ng ating bida ang restriction rito ay nabuo gamit ang condensed strength at ang body formation method ay mahirap itong pataasin. Nasabi pa ng ating bida na pamuntes siya rito para alamin ang source ng Holy River ngunit ngayon nasugal ng ating bida ang kanyang buhay. At nasabi na lang ng ating bida na safe raw siya ngayon. Habang pinag-aralan ng ating bida ang restriction doon. Nasabi na lang ng ating bida na ang water raw ay yin at ito'y malambot at ang paghulog ng tubig doon ay yang ito ay matigas kaya combination ito ng yin at yang at may pagkatugma ito. At nasabi na lang ng ating bida na kung may kaugnayan ba ito sa yin yang heavenly book. Punta naman tayo sa matanda. Habang ito'y naglalaro, biglang inalala ng matanda, ang mga tao noon na pinag-aralan ng restriction rito.
At ang lalaki ay tumayo. At nagpalabas ito ng kanyang enerhiya. Balik naman tayo sa salukuyan. Nasabi na lang ng matanda na ang Supreme Elder raw ng Teiko Temple Cloud ay nakapunta sa higher level at nagtaka siya bakit hindi ito pumunta sa kanyang Holy River. Kahit raw na nalaman niya ang Third Realm hindi niya ito kaya at masisira lang ang body at soul niya. At magiging fertilizer lang ito ng kanyang Holy River. Habang naglalaro ito, napansin niya ang ating bida gamit ang salamin. At nasabi niya na madali niya na napalawak at napaunlad ang kanyang sense. At maaga pa raw kaya ang masabi lang raw niya sa ating bida na may napakaganda na talento ito. Ngunit napansin na naman niya, ang ating bida, at dali-dali niya itong tiningnan. At nabigla siya dahil ang ating bida ay nakarating na sa 3 level raw ng maikling panahon lang. At gulat na gulat ang matanda sa ating bida. Habang nagkukultivate ang ating bida, nasabi na lang niya na hindi raw humihinto ang ating bida at sinamantala niya ito para manalo. At gusto ng matanda na makita ang hangganan ng ating bida. Sinabi pa ng matanda kahit raw polanan niya ang ating bida ng pana hindi ito hehento. At seryusong sinabi ng matanda na magdepende ang ating bida sa kanyang swerte.